Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Julie. Bueno, basahin na natin ang liham ni Julie. Dear Kuya Peles, ako po ay isa sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. Lumiham din ako kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Julie, 27 taong gulang at may 2 po akong anak. Sa kasalukuyan kuya ay wala dito sa Pilipinas ang aking asawa. Nasa ibang bansa po siya. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil sa aking problema. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Hello Ferdy. Nakapagpa-enroll ng panganay natin. Mabuti naman kung ganon. Alam mo kasi, face-to-face na ang klase dito sa Pilipinas. Hindi mabuti para hindi na sila mahirapan. O siya nga pala, magpapadala ko bukas. May budget pa ba kayo dyan ng mga bata? Wala na. Sige, kasi ubos na rin yung pinadala mo nung nakarang buwan. Kasi alam mo na, binigyan ko na sina inay. Salamat naman kung naalala mo sila. Yung mga kapatid kong iba kasi hindi na nagbibigay eh. Ikaw lang yata yung laging nagbibigay sa kanila. Hayaan mo na yan. Basta mayroon, magbibigay ako sa kanila. Pwera na lang kung talagang wala akong hawak. Yung mga bata, kumusta na? Ayos lang naman sila. Ayun, naglalaro na naman sila sa labas. Oy, huwag mo silang paliliguin lagi sa labas sa ulan. Uso ngayon ng dengge, panahon ng tagulan, ha? Oo, huwag kang mag-alala. Todo bantay ko sila. Alam mo, miss ko na kayo mag-iina ko eh. Nagugulila ako rito. Tiisin mo muna. Next year siguro, pwede ka nang umuwi. Ay, oo. Kailangan na tapusin ko munang kontrata ko rito para makauwi na ako dyan. Oo. Para sa inyo din ito eh. Oo, alam ko naman eh. Mag-ingat ka lagi dyan ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Dahil wala kami dyan sa tabi mo para mag-alaga pag nagkasakit ka. Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako rito para sa inyo. O siya, sige na. Suminyas na yung kasama ko eh. Tapos na kami magmerienda. Trabaho na ulit, ha? O sige, bye-bye. Love you. Isabel, hindi pa ba tumatawag yung anak mo? Hindi pa naman. Bakit? Wala naman. Siyempre, hinahanap ko rin yung kuwan. Yung kinukumusta tayo. Abay, akala ko tumawag na eh. Hayaan mo na yan. Ang importante, nagbibigay naman siya. Kung may padala siya kay Julie. Buti pa siya. Nagbibigay pa siya sa atin. Pero yung 2 mong anak, naku, wala. Hindi man lang nila maisip na dalawin tayo. Siguro busy rin sila sa trabaho nila. Ano ba naman yung dalawin tayo sa isang araw? Halimbawa, araw ng linggo. Wala naman silang trabaho, hindi ba? May mga pamilya rin sila, Isabel. Kaya hayaan mo na. Talagang ganyan kapag may pamilya na ang isang tao.
Ate Weng, napasyal ka. Oo. May siningil ako dyan. Ang tagal na kasi, ngayon lang nagbayad. Ay nako, mag-ingat ka sa mga pinapautang mo ha. Lalo lang ngayon, taghirap. May mga hindi marunong magbayad. Oo nga eh. Kaya pinipili ko ang pinapautang ko. Mahirap na. Muti ka pa, malaki ang ipon ninyong mag-asawa. Kami, tama lang sa amin ang padala ni Purdy. Ganun ba? Bakit? Magkano ba ang pinapadala niya buwan-buwan? 20,000 lang. Kaya kapos pa rin. Kasi alam mo na, nagrerenta kami ng bahay. Nag-aaral pa si JR. Tapos, binibigyan ko pa rin yung nanay at tatay. Ay, nako. Ako, sa ngayon, wala akong mayabot sa kanila. Dalawa na kasi ang nag-aaral na anak ko. Kolehiyo na yung isa, kaya pasensya muna sila. Tingnan mo si Weng, siya itong nakakaluwag sa buhay. Hindi man lang nila tayo maabutan ng pera. Buti pa si Ferde. Hindi maramot ang asawa niya. Ay, naku, Isabel, hayaan mo na. May pamilya na sila eh. Ay bakit si Ferde? Hindi siya nakakalimot na magbigay. Dinadala pa ng asawa niya dito. Ngayon lang yan kasi wala pa silang anak na nag-aaral sa kolehiyo. Kaya nakapagbibigay pa siya. May tingnan mo si Weng. May kolehiyo na sila. Hindi biro ang magpaaral sa kolehiyo. Makakala mo, Isabel. Ay nako, nagpapautang si Wen ng may porsyento. Ang sabihin mo, talagang kuripot ang anak mong yun. Ay, naku, pabayaan mo na, Isabel. Ang importante naman nakikita natin sila na maganda ang kalagayan nila sa buhay. Hindi ka ba natutuwa para sa kanila? Ay, masaya lang ako kung kada buwan ay inaabutan nila ako ng pera na nanay nila. Isabel. Hindi ba? Pinag-aral natin ang mga yan. Ay, kinaya natin doon. 3 pa sila. Ay, dapat lang na magbigay sila dahil obligasyon nila na bigyan tayo ng mga magulang nila. Pangalawa, kuya, sa 3 magkakapatid, ang aking asawa, puro may mga pamilya na sila. Kaya lang, kuya, parang asawa ko lang yata yung nakakaalala sa biyanan ko. Na parang nakikita ko, kuya, na inuobliga nila ako na magbigay tuwing buwan. Kuya, medyo may nahahalata ako sa magkakapatid. Ang asawa ko lang yata, kuya, ang parang medyo maluwag magbigay, pero yung mga kapatid niya ay hindi nagbibigay. Kaya minsan, kuya, may nasasabi ang aking mga pinaw. Minsan, kuya, ay Ferdy, napatawag ka. natanggap mo na ba yung pinadala ko? Oo. Nakuha ko na kahapon pa. Bakit? Nabigyan mo naman sila, Ilay at Itay? Nagbayad ako sa eskwelahan ni JR eh. Malaki ang binayaran ko. Paano? Paano sila inayete ngayon? Hindi mo sila nabigyan? Tawagan mo kaya ang ate Weng mo. Kahit man lang sana siyang magbibigay ngayon. Siya yung nakakaluwag eh. Nako, umasa ka pa kay ate.
kapag nagbigay yun, nako, isusumbat pa nun. O di yung kapatid mong isa, si Ana. Isa pa yun nakuripot. May kaya naman ang asawa niya. Hindi man lang makapag-abot ng kahit kusing sa mga magulang namin. Ano ba yung mga kapatid mo? Umaasa lang sila sa'yo para sa mga magulang mo. Hindi sila makapagbigay. Sige na, magpapadala ko ulit. At bigyan mo si Inay, ha? Ha? Sige, sige. Pero dapat sana, sabihan mo ang mga kapatid mo na bigyan naman sina Inay at Itay. Hindi yung tayo laging nagbibigay sa kanila. Paano kung nasa kolehiyo na yung dalawang anak natin? Hayaan mo na. Matagal pa naman yun. Sige na, babay na. Sige, bye. Inay, pinabibigay ni Ferdy sa inyo. 2,000 po. Ay nako, salamat naman at naalala ninyo ako. Bakit kasi hindi kayo binibigyan ni Ate Weng at ni Ana? May kaya naman sila sa buhay. Kami, tamang-tama lang nang kinikita ng asawa ko dun sa ibang bansa para sa amin. Teka nga muna. Para yatang nagre-reklamo ka yata sa ibinigay mong 2,000. Sabihin mo lang at ibabalik ko sa'yo. Bakit mo naman sinabi yun, Sabel, sa malugang natin? Abay, tama naman siya hindi ba? Anong tama na sinasabi mo? Mas nakakaluwag yung 2 anak natin Pero ni minsan, hindi nila tayo maabutan. Hayaan mo na yung 2 anak natin. Parang kinalimutan na tayo buti pa si Ferde, hindi niya tayo kinakalimutan. Kaso, Sabel, lumalaki rin ang pamilya niya. Wala pa nga silang bahay. Nagugupahan pa sila. Nag-iipon pa ng mga yan. Paano tayo, ha? Ni hindi ka na makapagtrabaho? Hindi bale kung normal pa ang pagtatrabaho mo. Halos wala nang kukuha sa'yo sa pagpapagawa ng bahay dahil matanda ka na rin. Saan tayo kukuha ng ikabubuhay natin? Sabihin mo nga sa akin. Sabel, may awa ang Diyos. Nako, Anoy. Pinag-aral natin ang mga anak natin. Pababayaan na lang ba nila tayo? Ha? Na parang wala lang? Ay nako, mabuti sana kung kaya mo pang maghanap buhay. Hindi naman kasi pare-parehas yung mga anak Kaya nga mabuti na lang at may isa tayong anak na mapagmahal sa atin. Pasensya ka muna, Julie. Kung nauobliga ka na magbigay kina Inay at Itay, alam mo naman, 2 na ang kolehiyo ko. Hirap din kami ngayon. At isa pa, mahirap maningin ngayon dahil krisis pa. Nahihirapan din kami ni Ferdy ngayon, ate. Ang liit ng padala niya nung nakaraang buwan. Saka hindi pa siya sumasahod ngayon. Baka naman pwede kami munang magbigay kina Inay at Itay. Nako, hindi pwede. Ang laki ng binabayaran ko sa 2 anak ko na nasa kolehiyo. Si Ana kaya, ate? Ay nako, isa pa yun. Humina daw ang kita ng asawa niya ngayon Naku, ate. Papaano kaya ito ngayon? Papaano? Masabi ka. Pasensya ka muna, Julie. Kung nauobliga ka na magbigay kina Inay at Itay, alam mo naman,
Dalawa na ang kolehiyo ko. Hirap din kami ngayon. At isa pa, mahirap maningil ngayon dahil krisis pa. Nahihirapan din kami ni Ferdy ngayon, ate. Ang liit ng padala niya nung nakaraang buwan. Saka hindi pa siya sumasahod ngayon. Baka naman pwede kami munang magbigay kina inay at itay. Nako, hindi pwede. Ang laki ng binabayaran ko sa 2 anak ko na nasa kolehiyo. Si Ana kaya, ate? Ay nako, isa pa yun. Humina daw ang kita ng asawa niya ngayon eh. Naku, ate. Papaano kaya ito ngayon? Papaano? Hindi ko maintindihan, kuya, yung mga hipag ko. Sarili nilang magulang, abay, hindi man lang nila maabutan. Siguro, kuya, dahil nasa ibang bansa ang aking asawa, kaya sila umaasa na kami muna ang magbibigay. Wala pa naman kaming nag-aaral sa kolehiyo na anak, kuya. Kaya lang, dapat makapag-ipon na kami dahil wala pa kaming bahay at nangungupahan kami. Samantalang ang kapatid ng asawa ko ay may mga kaya naman. Dito ako nahihirapan, kuya, dahil ako yung nag-uubligan nagbibigay. Kapag hindi ako nakapagbigay, kuya, tinatawagan ako ng aking asawa at pilit na pinabibigyan sila. Ano mo ba ang dapat kong gawin, kuya? Para naman kahit paano ay makapag-ipon kami ng aking asawa habang nasa ibang bansa pa siya. Sana po, kuya, ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Julie. Alam mo, Julie, bay talagang hindi naman kita masisisi na may masasabi ka na sa mga hipag mo. Abay, wala kang mga anak na nag-aaral sa kolehiyo, pero tingnan mo naman yung sitwasyon ninyo. Abay, nangungupahan pa kayo ng bahay. Magkano ba ngayon ang renta sa bahay? Pinakamalit siguro yung 2,500. Kung buong bahay, baka 3,000 yan, kahit nasa baryo kayo. Ay, paano kayo makapag-iipon kung kayong lagi ang nagbibigay sa mga biyanan ninyo? Lalo na yung biyanan mong babae, abay, talaga parang inuobliga kayo, ha? Mabuti yung biyanan mong lalaki at alam niya yung kalagayan nila na magbigay man kayo, hindi ay okay lang. Abay, subukan mo kayang hindi magbigay. Ha? Kung kakayanin ng mga anak nila, makita nila yung magulang nila na magugutom. Abay, ayon dito sa biyanan mong babae, talagang hindi na makapagtrabaho yung biyanan mong lalaki dahil matanda na, karpintero pa naman. Talagang ganyan. Kapag medyo mahina yung mga magulang, abay, sino pang bubuhay sa kanila? Mga anak. Kaya lang hindi lahat ng anak talagang magbibigay sa magulang. Maraming ganyan. Kaya lang yung asawa mo talagang mahal na mahal yung mga magulang niya. Nakikita ko naman eh. Kaya hayaan mo lang muna. Kapag sinabi ng asawa mo, sundin mo na lang. Iba, yung anak na mapagmahal sa magulang. Ang anak na mapagmahal sa magulang, abay, pinagpapalayan. Hayaan mo lang. Kung may maiabot ka, gawin mo lang. Hayaan mo yung mga hipag mo. Kung kinakaya nila, tunay na magulang nila mga yan, ha? Abay, nakikita nila yung magulang nila na halos kinakapos. Hindi man lang makapag-abot.
May papayo ko sa'yo, Julie. Hayaan mo lang yung, kapag may pinabibigay yung asawa mo, bigyan mo lang yung mga biyanan mo. Kahit na may nasasabi ka na, huwag mong ipahalata. Mabuti nga yung ginawa mo na medyo sinagot mo ng pabalang yung hipag mo para naman kahit papauli baka magising siya at magbigay na maobliga ring magbigay. Hindi naman pwedeng idahilan yung nagpapaaral sa kolehiyo. Magulang nila yan eh. Hindi na kayang makapagtrabaho kaya dapat lang siguro na mabigyan sila, umaambo ng malang. May mga kaya naman yan sa buhay eh. Hayaan mo na yung mga hipag mo. Kung ayaw nila magbigay, ikaw lang muna. Alam ko na nakakaintindi ka. Ikaw yung mas nakakaintindi sa kanila. Naintindihan mo ba ako, Julie? Bueno, iyan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.